Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nahihibang na talaga itong mga Duterte sa kanilang mga nagiging desisyon. Paano ko po ito nasabi mga kabunyog? Biruin po ninyo, kung tuluyan na daw na ma-impeach si Sara Duterte at hindi na ito pwedeng tumakbong presidente sa 2028, ang papatakbuhin daw nilang kandidato para sa pagkapangulo ay itong si Robin Padilla. Yes, tama po ang narinig ninyo, si Padilla po, ang senador na wala nang ginawa sa Senado kundi magmukbang ng pagkain at magsuklay ng bigote sa gitna ng hearing, ang papatakbuhin nila bilang pangulo sa 2028 eleksyon. Hay naku! Mga baliw talaga itong mga ito. Bakit si Padilla? Nakakatawa ito mga kabunyog. Anyway, ito po, pakinggan po natin ang mga sinabi ni Panelo sa kanilang plano sa susunod na halalan. Naghahanda na ang kampo ng mga Duterte kung sakaling hindi makatatakbo si Vice President Sara Duterte sa halalan sa susunod na taon. Sa isang pahayag, sinabi ni dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo na nag-usap na sila ni former President Rodrigo Duterte at plano nilang patakbuhin si Senator Robin Padilla bilang Pangulo sa 2028 kung madidisqualify si Vice President Sara Duterte sakaling matalo sa impeachment trial. Tiwala si Panelo na malaki ang tsansa na manalo ni Senator Padilla kung itong ipapalit nila kay VP Sara. Anya, nakausap na niya si Senator Padilla tungkol dito at speechless umano ang senador sa plano ng kanyang partido. Agenda mo talaga, tanggalin siya kasi pag tinanggal mo yan, she will be disqualified. Yes. From any position. Perpetual Kaya disqualification, sinasabi ko sa sir. programa ko kaninang umaga, saka sa TikTok, pag dinisqualify niya, may kandidato kami. At nag-usap na kami ni Presidente Duterte, si Robin Padilla, yung lalaban namin sa inyo. Akala ko pa naman si Sec Panelo ang magiging... Si Robin, maniwala ka. Sinabihan ko na kasi Robin kasi nagtitiktok ko, bilang tumawag, kumanta ka na. Ikaw na yung susunod. Sabi niya, I'm speechless. Basta. Kasi ako nagsabi sa kanya nung tumatakbo kami sa Senado, walang naniniwalang mananalo yan eh. Minimenos na gusto. Sabi mo, tandaan mo sinabi ko sa'yo, magna-number 1 ka. Talo mo kami lahat. Yung number 1 na yan, number 1, di ba? Ang number 1 nun, si Rafi. Yes. Wala yan. O, noon magbotohan, 5 milyon ang layo ni Robin sa kanya. Sabi ko, mahirapan kayo kay Robin. Kasi may common sense. Very humble na tao. Hindi corrupt. Yun lang, tatlong yun. Sabi ko, mahirapan kayo kay Robin. Ano daw? May common sense daw. Baka ibig niyang sabihin sense of humor dahil katatawanan lang naman si Padilla sa Senado. At parang tambay lang kung umasta itong si Padilla. Anyway, ito Panelo, panoorin mo ito. Yeah, I hope that Senator Padilla as the sponsor, I hope that you can first accept and move if you can so that we can move on their motion to move to accept. Opo, tinatanggap ko po ang panukala. Make a motion that the body accepts the amendments in the nature of the substitute bill. Your Honor, you have to move first that the body accepts the substitute bill. I-move nyo lang po. Opo. I move. Englishin ko na to. Kumila kasi na I move, Ginoong Pangulo. I move. session suspended. Yan Panelo, kahit simpleng instruction sa Senado, hindi niya magawa, dapat pinag-aralan mo muna kung papaano maging senador. Huwag yung dinadaan-daan mo lang sa pasigasiga. Anyway, ito pa ang isa pang mga kalokohan nitong si Padilla. Itong pagtatanggol niya sa rapist na si Quiboloy na ito daw ay walang kasalanan. Meron akong sariling dahilan eh. Ang sarili kong dahilan para sa akin, nagiging biktima si pastor kasi nilabanan niya yung NPA. Yun ang sarili kong wala tayo, hindi deserve para sa mga mata ko ng isang tao ang tingin ko bayani sa pakikipaglaban niya sa komunista na naging kasama ko. Ganitong klase, papayagan ko, maiskandalo. Teka muna. Nasaan ang utang na loob natin sa serbisyo ng taong ito na inalay niya
sa paglaban sa komunista. Yun ang personal kong dahilan. Hindi ito usapin ng pagkakaibigan. Kasama ko tong taong ito. Noong lahat ay tahimik na lumaban, lumaban yan. Para sa akin, deserve niya yun. Deserve niya ang aking suporta na mapunta siya sa korte, sa judiciary. Yun. Hindi ako naniniwala na in aid of legislation, makakagawa tayo ng mga bill ngayon na maapektuhan ang kingdom. Religion yan. Yun, pare ko. Sana naintindihan mo na to. Bihira, kampi-kampi naman to. Meron tayong korte at ang korte natin, yun ang simbolo ng justice. Makikita naman natin, nasa kanila ang justice. So, walang pinakamagandang avenue para humingi ng hustisya ang mga biktima kung meron. Ang posisyon ng aming chairman sa PDP Laban, pumunta si pastor, di ba? Sabi niya, yun ang posisyon ni dating Pangulo. Magkaiba sa posisyon namin. So wala akong sinunod na may nag-utos sa akin, ganun. Wow. Naman, ma'am. Revolusyonaryo, utusan lang. Sayang naman yung bigote ko. Di ba? Hindi ako utusan ng kahit na sino. Paniniwala ko para sa akin, magkasama kami ni Pastor lumaban sa komunista. Hindi mawawala sa isipan ko yun. Yan mga kabunyog, narinig po natin kung papaano ipagtanggol ni Padilla ang kanyang kaibigan na si Kibuloy. Yes, nandoon na tayo sa kaibigan mo itong si Kibuloy, pero kinukonsinti mo itong kaibigan mo sa mga pinaggagawa niya sa pagsasamantala sa mga kabataan na kanyang mga miyembro. Mas may concern ka pa sa isang kriminal kaysa sa mga kabataan na nabiktima niya. Hindi ata ugali ng isang senador ang ganyan. Di ba, Padilla? Anyway, ito pa, tama ba sa isang senador na pag-usapan ang ganitong topic sa media? Na ang babaw ng iyong tanong, parang hindi ka talaga senador sa tanong mo na ito. Hindi mo maaalis sa mag-asawa na ang paniwala, lalo kami, ako, meron kang sexual rights sa asawa mo eh. So halimbawa, hindi mo naman pinipili kung kailan ka yung in-heat, ano? So, paano yun? Pag ayaw ng asawa mo, so wala po ibang paraan talaga kung para ano yung lalaki. So, paano yun? Babae ka na lang ba? Di kaso na naman yun. So, anong pwede mo sabihin sa asawa mo na paano ako na wala sa batas? Paano naman ako? Wala ka sa mood. Paano ako nasa mood? Ano pong na pwede niyang gawin na nasa batas na wala naman siyang kaming choice bigla, gano'n na lang. Matulog ka na lang, gano'n. Siguro po ang issue doon hindi na legal, no? Ang issue doon na yan psychosocial. Legal, sa legal po, alam mo, mapilit yung lalaki. Ano yung sa legal na pwede niyang gawin? Pwede bang will you help me na lang, gano'n na lang. Tulungan mo na lang. Ang hirap po pag Tagalog kasi hindi mo masabi, baka bastos ang dating. Matulungan mo ba ako o paano po kaya? Anong pwedeng gawin na lang ng babae? Talagang no talaga, bahala ka dyan sa buhay mo, gano'n. Kung minsan kasi, yung no naman ng babae, hindi naman arbitrary, hindi naman, kung minsan, for instance, kagaya ng, yung instance na lasing yung asawa or under the influence of drugs, no? At gustong makipag-sex with the wife, no? Siyempre, under that circumstance, magiging violent. Hindi out of love. Attorney, wala pong violent. Hindi po siya lasing. Out of of urge. Kasi ano po yan no? Siguro naman, sasang-ayon naman sa akin ng mga taong bayan pag sinabi kong may iba talagang urge ang mga lalaki talaga. May urge talagang nandun So, paano yun? Andyan ng asawa mo to serve you. Ayaw niya.
So anong pwede kong para hindi ako mareklamo ng asawa ko o anong pwede kong sabihin sa kanya na mahal o babe, ano ba? Please help me in a way. Counseling po ang Counseling? kailangan. Kailangan po ng mga ganyan. Ang counseling. O magdasal na lang kayo. But i-correct ko lang po yung statement. Kasi yung urge, mga 30 minutes lang yung urge na yun, na mabaliw-baliw ka eh, di ba? Manood po kayo ng Netflix, Korean telenovela. All I'm saying po, So legally, wala po. wala po. Ba, sabihin mo sa asawa mo, help me. That's in a why way. it's important yung issue ng mutual respect. If your spouse refuses, whether valid or hindi, respetuhin natin yung decision ng wife or ng husband in that case. The other thing po is yung statement ng chair, with all due respect, hindi po obligasyon ng isang wife, sabi mo, is to serve the husband. Di ba, yun po yung, di ba, yun yung normal. I know. Yun yung na-instill sa Yan ba ang may common sense? Hay nako, pati ba naman iyan itatanong pa sa isang eksperto? Piniluso po ka tuloy ng iyong pinagtanungan. Hindi asal senador itong si Padilla, kundi asal payaso. Anyway, ganito ba mga kabunyog ang gusto ninyong maging isang presidente ng Pilipinas? Pag nangyari ito, katapusan na ng Pilipinas dahil puro kalokohan ang mga nasa isip nitong si Padilla. Wag naman sana. Kaya kahibangan talaga ang mga plano nitong mga Duterte, lalo na itong butiking ito. Diba? Sige po mga kabunyog, dito na lang po ang aking topic, mabuhay po tayo. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.